Sympathy and condolences are pouring in following the death of the longest-serving House Speaker in post-EDSA history, Jose de Venecia, or Manong Joe, or Joe DV, who died Tuesday at the age of 89 years old. And for details, our mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, saan nakaburol ngayon si Manong Joe DV at ano-ano ang mga tributes na nakaschedule para sa kanya? Lord at Danny, nandito nga tayo ngayon sa Heritage Memorial Park dito sa Taguig City kung saan ay ikalawang araw na nga ng burol ni dating House Speaker Jose de Venecia dito kung saan nga dumating umapaw yung mga personalidad na dumating dito at nagpaabot ng kanilang mga pakikiramay, kasama na dyan yung mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Kahapon ay dumating dito sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, gayon din sina dati Vice President Jojo Marbinay, pati na rin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. At ngayon, mula February 11 hanggang 13 ay bukas sa publiko yung burol na ito dito sa Heritage Memorial Park mula 1:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi, kung saan bawat 7:00 ng gabi ay magkakaroon ng misa para rito, kung saan naman sa Sabado hanggang Linggo, February 14 hanggang 15 ay dadalhin ang labi ni de Venecia doon sa hometown nito sa Bunuan, Geset sa Dagupan City, kung saan sa February 16 naman ay isang memorial at necrological service ang isasagawa sa Batasan Pambansa bago ito muling dalhin dito sa Heritage Memorial Park para sa huling araw ng lamay nito bago dalhin at ilibing doon nga sa libingan ng mga bayani na katabi lamang ng Heritage dito sa Taguig City. Arles, si Manong Joe kasi nung panahon na yon, halos yung Rainbow at Sunshine Coalition na tinatawag, halos hindi naman na-neutralize na, pero parang leading by consensus kasi. Parang halos hindi ganun kaingay ang opposition kasi parang lahat ay nadadaan sa pakiusap ni Manong Joe. Meron ba dyan mga dumating, halimbawa, let's say, ng panahon na yung mga makakaliwang mga mambabatas, Ngayon kasi paramdam talaga yung sa kanila. Pero is there a united front coming? Meron ba dyan na nakikita mo na mga may front? Political issues ba na nangyayari sa? Well, at least kanina, Danny at Lord, mga alas 11 ng umaga dumating dito si dating House Speaker Feliciano Sonny Belmonte na matagal ding naging kasama nito ni de Venecia sa Kamara. Yes. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam siya at mahinga ng komento sa kanilang pagkakaibigan o naging pagsasama sa trabaho ni de Venecia, pero nakipag-usap siya sa misis o may bahay ni de Venecia na si Manay Gina de Venecia, at nagkaroon nga sila ng mabilis lamang na lunch, and then nakita rin natin dito si Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino Dino. Ilan lamang sila sa mga personalidad na dumadating dito, but yung iba ay so far mga personal or family friends ng pamilya de Venecia na patuloy pa din na dumadating dito. We're expecting na mas marami yung darating dito kasi talagang iba-iba yung mga tawag or taguri na iuugnay dito, kay dating House Speaker de Venecia. Meron mga nagsasabi na kasama siya talaga sa mga dahilan kung bakit naging posible yung ilang mga landmark laws sa bansa, kagaya na lamang nung yung Basis Conversion Act, gayon din yung remittance, yung batas para doon, gayon din yung iba't ibang mga Philippine Economic Zone Act na naipasa din na nakapagpatatag daw ayon sa kanyang asawa mismo, na si Gina de Venecia sa ating Republika. Arles, open ba to the public any of these? Yes, Danny. So far, bukas ito sa publiko from 1 p.m. to 10 p.m. May kanina, sinubukan natin pumunta ng mas maaga, talagang halos walang katao-tao, yung immediate family lamang yung present dito. And then, nung nag-alas 12 na onwards, marami-rami na yung mabibisita dito. Alright. Maraming salamat sa ating mobile journal, Arles de los Santos.